yung thoughts po nyo sa sitwasyon dito sa inyo, sir? Well, dito sa Candaba, no, halos yung 33 barangays natin underwater. Tsaka this is the worst na nangyari for the last, ako 55 years old na. Ito yung pinaka-worst, ano? And sapagkat yung 33 barangays natin, merong 15 feet high. Yung iba 8 feet high. And then, yung ating agricultural products, especially rice, 100% totally wala na. Hindi na natin marirecover. And then, lahat ng families living along the Pampanga River, pag nag-landfall pa itong bagyo na to, we will have a poor situation, maybe no longer in Candaba. Maka-clock na tayo, no? Sapagkat medyo mataas yung lugar ngayon. Kung makikita natin ng Pampanga, halos flooded na lahat itong ating mga bayan-bayan. Sir, ano po ang solusyon? Lahat naman natin ng mga barangay captains nagtatrabaho, lahat naman ng provincial support, including the NDCC, the Provincial Command, the Armed Forces, Office of the Governor, tayo nagsama-sama. Pero minsan talagang meron tayo tinatawag ng force majeure, no? Hindi na just to play safe, dapat one step ahead tayo, no? Kaya mamaya mag-uusap kami ng Governor, pag tuloy-tuloy pa rin yung ulan, maybe yung mga tao natin sa evacuation center, sapagkat nagkakatubig na rin yung evacuation center natin nasa higher level na. Pag nagkatuloy-tuloy pa rin tataas ito, dadali na natin siguro sa Clark sa mga vacant warehouses doon, temporary. Sir, lastly, how do you feel right now, sir? Well, malungkot because yung ating mga farmers, which is Candaba sa agricultural land, malungkot yung Pasko nila, and not only nalugi sila twice na because of the last typhoon last July, then eto na naman yung feed rain. Malungkot sapagkat dapat magiging masaya yung Christmas, wala na, no? Pero most important thing is dapat walang buhay, no, na mawawala. Di bali yung pagkabuhayan, may babalik natin yan. Yung infra natin is ma-repair natin yan. Pero masaya naman tayo na wala pa naman. Isa lang ang naging casualty natin because nadaganan naman siya ng puno, no? Pero yung may nalunod, na kuryente, wala naman at nagpapasalamat pa rin tayo sa ganyan. Aliyan na yung makabukano na yan. At yung Pampanga River, dire-diretso yan. Pampanga River na yan? Pampanga River yan. Pampanga River yan. Pwede na po. Gabi na po yung barko ko yan. Sir! Yung Arnedo wala na. Inubos na niya. Yun na yung Pampanga Bay. Pampanga River, ayan na. Yan. Ngayon, ang problema ito. Kumalat na, ito yung problema. Yung setback levy, dati mataas na mataas yan. Ngayon, pumatay na. Unang type na Arnedo. Ito na yung setback levy. Pampanga River na yan, pinalat. Ang problema natin, kung mag-overflow dito, labas na. Okay, ninanggawan mo. Nga, kaya lang wala silang pagkukunan ng tao, wala sa aplikasyon na nagpagkalang nagpagkalang. At ito niya mabilis na kaya pala. Kaya, dalan na siya. Yay! Sanay na rin. Kaya mag-dive na yun. Ating ng yero, ating ng plastic, banay. Kasi yung pulpudela ko na yun yan. Sige
matino na kung nangyayari mo dyan. Kaya lagi ito siya. Karin, kaya nagilalang. Malalam yan, apat siya metro na eh. Kanya, kaya kaya na siya. Ay, kaya, pari. Tara, sus. May nga na kayo? Ate lang, may paluto ka rin. May pawa namin. Ate, ate kong patusal. Karayo yung mechanic. Ay, marami naman tayo. Ay, yung ano, yung productivity center ng TLRC doon sa may magalang. Yeah. Ate, hindi siya gusto. Dan? Kaya nang malumod at mabigat. Nay, doon ka. Talaga rin critical mo. Okay. Nay, mag-upisa niya yung naging ay, di bababang ko. Bababang ko. Paano mo dyan, ayaw mo naman patalitin? Nay, pwede yan yung magiging natin. Ito kasi yung ano eh, ito yung partero dahil. No? Ito yung national center natin. Okay? Dahil na pinuputek yung unang overflow ng Pampanga River. Kaso, 19, more than, ilang years na ito, Lady? American time. American time. Yung Sir Baklevi. Yan. Yun ang tawag nating retaining dike lang yun eh. Yung first line of defense yun. Last line mo itong Apalit Arayat Sen Baklevi. Ito yung pinaka-main control. Kaso, during the 1990, Ang lifespan lang ng weekends, 50 years. wala na. Ilan na yan? Sobra-sobra Sobra na. na. Pangalawa dan, ilan ang population natin nun. Okay, and yung climate change, isang, wala na, na-solve na natin. 4 months. Ang tao rito, national road, na sinasakay ko ng truck para makalipad ako sa Santana. 2004, may nagtayo ng bahay sa Nagtayo ng bahay, yung bahay na nakita natin. yung kanina, right na. Pinarangan niya. Nay kasi ngayon dito, dahil ito is government, under the flood control yung lupa, Government property. pag linagyan nila, alaman yan, akin ito. Sa kanya yun, doon niya tinayo doon sa taas ng to, sa Pero dapat hindi nila nilagyan ng bahay yan, Sir Baklevi. hindi dapat doon. Hindi dahil yung control. Wala na talagang gano'n ang pagbulang arayat naman. Salvis na. Nung panahon ni Mayor Jake, ginawa sa akin yan. Bumabante rito eh. Kaya wala na ano ito. Nang magtulungan na tayo. Ako nag-iusap yan muna. Akong ginagawa. Yun na nga. Kaya nga naayos naman natin, di ba? Kaso nga, Pinaka- ami. Kailan mo yung pinaka-critical mo na barangay? 8. Ngayon, naka-stabilize yung tubig natin. Pero pag pumatak ang ulan at advice ng Pag-asa, ang magiging ano, ami. Ang balita sa kagabihan ngayon, pati truck. Nagpakawala kayo. Nagpakawala kayo ng dam. Apat na pangan man. Dahil Hindi. Hindi pero yung banda ng truck. Yung banda ng Ang Pangasinan, may 15 meters pa tayo. Mataas pa. yung alin? ang Pangasinan, yung lapas daw, umaabot sa lapas daw. Rio Chico. Len, Yung kaya na po rin, bali siya lang barangay na. pinakabarangay mo rin. Diyan po kayo yan. Nagka-damage kayo ng bugo. Hindi, Rio Truck. Bubulakan ka na lang. Rio Truck. May tubig na rin konti. At pasa mo na rin yung sa Roque. Kahit na gabi. O kailangan malis na rin sila, di ba? Nakita mo yung San Juan, Nardi? Nakita mo yung San Juan? Ito sa barangay ni Mayor. Tulong na lang ang mga tayo. Nasa loob sila ng Sir Baklevi. Ayaw pa rin umalis. Nakita mo naman, yung express. Lenny, na tubig. Kailan ka mag-iiba? Kailan mo i-evacuate? Pangkumulan mamaya. Tawin. Bago ng shipping kahit na talaga. Malagad lang ang puran. Tapos, Jerry, kaya na lang sasakyan mo. Ha? Hindi. I-assist mo na lang ako doon sa doon. Sa paglalagyan. Ipiprepare mo na yung TLRC building. Tsaka yung pangkain nila. Dahil continuous tayo. May pwede na tayo. Hindi yung wala sa evacuation center. Ay, may pangkain pa sila. Ayun yung mga kapitan, tatlo na. Doon sa ano, dahil doon sa pupunta natin.
Saan? PLRC, just in case. Doon na kailangan ng assistance. Ano ba, may grab ko isa, pinapunta ko na sa... Daboy! Ah, andito na isa. Nandiyan na sa barangay Tanak sa yung naman natin isang truck natin. Yung balit mo daw, hanggang dibdib na yung tubig, ha? Nanong gagawan mo ka rin? Dalawang bangka ang ano nun. Kausap ko lang yung kapitan. Hanggang dibdib na Kausap daw. ko, pupunta raw sa'yo bukas. Hindi nga hanggang dibdib yung tubig nila. Okay. Dali nila yung gamit nila. Punta sila rin. Ay, Taas saka na yung yung tubig. Tingnan nyo. nagtatabas natin. Kompleto ka pa ng flashlight Pero sa andun yung barangay mo. tropa natin. Pero may trauma na doon ng 1 hour. Dapat binan mo lang yung kapitan para malaki. Lalaki mo yung makakapag-purchase marami ng flashlight. Hindi, may kap. Di ba binigyan ko kayo lahat ng flashlight pati sa Yes, may pagbatay? tropa ni Ganida. Meron pa? Buhay pa? Gusto mo niya? Wala. Tapos sa list, nagbigyan na ako ng isang lang kabal niya. Sila naman yung sabi ko, ako bisa si po sa skin, so bigyan na Big Sir Lopez. Hindi, lahat 33. Ito na lang. Ito na nga, nag-usap kami ni Colonel. Sinabi ko na wag na nilang, yung darating na bagyo ngayon, dapat pag umaga pa lang, kailangan umalis na sila. At wag na nilang hintayin na i-rescue namin sila kasi hindi namin kakayanin. Thousand sila eh. So ang gagawin na lang, nananawagan ako, na yung mismo pamilya mismo, magano na sila, magdesisyon na sila sa pamilya nila. Huwag na nilang antayin o kaya mag-depende pa sila sa mga mayor nila o sa mga kapitan nila. So kung gusto nilang iligtas ang pamilya nila, ngayon pa lang maganap na sila. Kung ayaw nila sa mga evacuation center, maganap na sila ng kamag-anak nila na pwede nilang puntahan. Ano pong inaasahan yung maaaring mangyari po dito sa lugar niyo? Kasi hindi namin kasi before hindi ganito yung nangyayari. Kasi siguro yung hit ng bagyo, yung bagyong Pedring, ang Aurora, kaya siguro lumaki yung volume ng tubig, no? Aurora, Nueva Ecija, dito lahat ang bagsak eh. Kaya kahit na wala na yung bagyo, ngayon pa lang talaga dumarating yung volume ng tubig. At ang nangyayari kasi, nung alam nila na pwede naman sila na hindi umalis, ngayong panahon na to, hindi na ganun eh. Kasi yung mga kabundukan natin, like yung bundok ng Aurora, yung mga Nueva Ecija, wala nang mga puno doon. So kalbo na yung mga bundok doon. So ang posibilidad talaga na yung tubig, dire-diretso na talagang bumababa dito sa Pampanga. So yun ang ini-explain ako sa kanila eh. Yung noon na sinasabi nyo na matagal na kayo dito, 100 years na wala namang nangyayari. Ngayon iba na. So ngayon nakita nila na first time daw na nangyari na umabot na sa bubong yung kanilang tubig. Ewan po, siguro ngayon pwede na silang naniniwala na lang sila dito sa sinasabi namin. Si Mayor Pilayon, sabi niya, yung 8 barangay na nasa 8 barangay. Itong San Luis, sabi ni Mayor, ayaw pa rin, pero sabi ni Mayor, kung kailangan, puwersahin sila. Ngayon, yung nandun na nadaanan natin doon sa San Luis, halos lubog na, bubong na lang nakagila, Mayor, di ba? Wala na eh. Lubog na, pati schools, pati simbahan, yung mga bahay-bahay. So, ito na sabi ko na siguro ngayon maging aral na sa kanila, sana maniwala na sila. At ang lagi ko nga panawagan, dati-dati pa rin, na huwag na silang umasa sa mayor nila o sa akin o sa kapitan. Sa dami nila, hindi kaya lahat sabay-sabayan i-rescue. Lalo na sa gabi, kasi walang power, walang kuryente. So ang gagawin nun, kanya-kanya na lang. Kaya nga ngayon, ang mga mayor, ngayon pa lang, ngayon wala pa yung bagyong darating, sasabihan na nila. Ang mahirap kasi yung mag-aabutan ng tubig eh. Meron pa ngayon, kung mag-aabutan yan, mas lalong malaki. So, may possibility po ba na total panligas po yung... Talagang lalawak yan, lalaki yung tubig na bababa. Kaya nalagay ng setback levy. Ang lifespan kasi, years ago, nandiyan na yung mga barangay na yan. Nandiyan yung lugar nila. Kaya lang ang nangyari, yung gumawa ng setback levy, hindi sila inilipat. Pinabayaan din silang nasa loob. Basta ginawa yung setback levy, hindi nila nilisettle yung sa communities. So
kailangan unti-unti, kailangan mag-pull out na. Kailangan alisin na sila sa loob ng Pampanga. Para talagang